kamusta na po kayo? Ako nga pala si Dr. Win, isa akong pediatrician galing ng Pilipinas at ngayon nandito na po ako sa United Kingdom. Nung nagsisimula pa ako sa journey ko bilang isang doktor dito sa UK, nung ako ay nagki-clinical attachment pa, kung nakita niyo sa mga previous videos ko kung saan ay nag-observe pa ako bilang isang doktor, at sa unang mga buwan ko nung nagtatrabaho na ako bilang isang doktor dito sa UK, ay talagang napapaisip ako kung tama ba tong desisyon ko o tama ba tong ginagawa ko na manirahan at magtrabaho bilang isang doktor dito sa UK. Na-miss ko ang Pilipinas, na-miss ko ang comfort zone ko. Madalas ako ay nalulungkot, natatakot, nakaka-mental drain talaga mga kodoks. O sa totoo lang, habang tumatagal, nung nafa-familiarize ko na ang sistema dito, nakaka-adjust na ako, ay unti-unti kong nakikita dito na at peace ang puso at isip ko. Dito ka rin naranasan ang work-life balance at ang respeto ko sa sarili ko bilang isang doktor. So, sa video na ito, sasabihin ko sa inyo kung bakit pinili kong magtrabaho dito sa UK kesa maging consultant na pediatrician na doktor sa Pilipinas. So sa Pilipinas, kadalasan ang mga doktor, kahit umuwi na sila sa bahay, ay dala-dala pa rin nila ang problema ng kanilang mga pasyente. So every now and then, tatawagan sila ng mga nurse, i-update kung ano nangyayari sa pasyente, or baka kailangan puntahan agad ang pasyente sa hospital. So totally hindi ka talaga free kahit tapos ka na mag-rounds, tapos ka na mag-clinic, most likely dadalhin mo talaga ang problema ng pasyente mo hanggang sa bahay. Hindi lang yan, hanggang ma-discharge ang pasyente, dala-dala mo pa rin ang pasyente sa isip mo. At sa Pilipinas, dahil most likely private practice nga halos ang mga doktor doon, kailangan mo talaga somehow na i-win yung puso ng pasyente mo para somehow kung magkakasakit mo sila ulit, babalik at babalik sila sa iyo. At hindi lang yan, may malaki ang chance na i-refer ka nila sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kapamilya. So as much as possible, kailangan mo talagang somehow magpa-impress na rin sa kanila para bumalik ang mga pasyente. At hindi lang yan, kailangan mo rin na magpa-impress somehow or magkaroon ng network of friends sa Pilipinas, network of friends sa mga doktor, para kung sakaling kailangan nila ng serbisyo mo, ng specialty mo, at kaibigan kayo, kasama ka sa kanilang core group or sa kanilang group of friends, so most likely i-refer nila ang mga pasyente nila sa iyo. So kailangan mo rin talagang mag-establish ng friendship sa mga co-doctors mo. Dito naman sa UK, ibang-iba. Kasi pagkatapos ng duty mo sa hospital, hindi mo na dala-dala ang pasyente mo sa bahay. Tapos ka na kasi hinand over mo na or in-endorse mo na ang pasyente sa mga co-doctors mo sa next na magjo-duty. So pagdating mo ng bahay, wala ka nang gagawin. Lahat ng oras ay nasa sayo na, walang aabala sa'yo, walang phone calls, walang mga referrals galing sa hospital. So talagang lahat ng oras, lahat ng family time ay nasa sayo na. Wala ka na dapat isipin na mga gawain sa hospital. At hindi lang yan, part ang mga doktor dito sa sistema ng healthcare kasi libre nga. Hindi mo na rin kailangang magpa-impress sa mga co-doctors mo para makakuha ng referrals kasi ikaw na mismo, kami na mismo mga doktor ay part ng sistema, at ang mga pasyente ay talagang babalik at babalik sa serbisyo ng hospital kasi libre ang healthcare at somehow babalik talaga sila kung kinakailangan. Sa Pilipinas, pag doktor ka, talagang tinitingala ka doon, talaga ikaw ang bossing, ikaw ang head. Dito naman sa UK, hindi talaga ganyan ang
pagtingin sa mga doktor, kasi ikaw ay isang bahagi lamang ng malaking healthcare institution o malaking sistema ng healthcare dito sa UK. At ang boss dito ay walang iba kundi ang iyong pasyente. So talaga dito sa UK medyo nakakapanibago, kasi sanay tayo sa Pilipinas na bilang isang doktor ay talagang medyo nakakaangat tayo kahit papano compared sa other healthcare workers somehow. Pero dito sa UK, dito sa ibang bansa ay parte ka lamang ng sistema at nakakapag-humble na ganito ang sistema ng healthcare dito sa UK. Pero alam mo, sa totoo lang, sa Pilipinas, mas malaki talaga ang tsansa na mas makakaangat ka sa buhay in terms sa makukuha mong sweldo. Kasi kung nasa private practice ka at kung ma-bless ka na magkaroon ng maraming pasyente, talagang pwede mong singilin yung pasyente mo depende sa rate mo, kung anong yung gusto mo. Talagang may free will kang sumingil kasi nga nasa private practice ka. At syempre kung marami kang pasyente, the more din ang kikitain mo. Yun yung talagang malaking advantage bilang isang doktor sa Pilipinas, kung thankfully maging okay yung practice mo doon bilang isang doktor. Dito naman sa UK, kahit ano pang bilang ng mga pasyenteng makikita mo, 20, 30, 40, fix na talaga ang sweldo mo. Yun na talaga yung makukuha mo. So wala kang choice kundi magstay lang. Wala kang choice kundi i-receive mo lang yung sweldo na yun. Wala kang magagawa para umangat pa ito. Pero sa may mga salary increments naman from time to time. Pero sa totoo lang, okay lang naman kahit na fix yung sweldo. Kasi kapalit naman ito ay peace of mind, work-life balance, magandang sistema ng healthcare, magandang pamamalakad ng gobyerno. So, worth it na rin kahit yung sweldo fixed at hindi talaga siya nabibase kung ilang pasyente makikita mo. Okay lang kasi kahit papano maginhawa naman ang buhay bilang isang doktor dito sa UK. Sa totoo lang, kahit saan man ako mag-practice siguro, kahit sa Pilipinas man, kung bumalik ako doon or kung sa ibang bansa man, kung hindi dito sa UK, talagang mahal ko pa rin talaga ang trabaho ko bilang isang doktor. So, hindi talaga masyado nagmamatter sa akin ang sweldo. Nagmamatter siguro kaunti, but hindi talaga siya napakalaki or number one factor para sa akin. So, ang biggest takeaway ko sa video na ito, kung ikaw ay isang doktor sa Pilipinas at may balak kang mangibang bansa, kung sa UK man, Australia, New Zealand, Amerika, ay masasabi ko na dito sa ibang bansa, dito sa UK, dito ko nahanap yung tinatawag nating work-life balance. Ibig sabihin, hindi lang puro trabaho ang iisipin mo. Dito sa ibang bansa, pwede mo ipursige yung hobbies mo, pwede kang, kung gusto mo mag-tennis, kung gusto mo mag-running, kung gusto mo mag-basketball, mag-volleyball, mag-hiking, mangibang bansa or mag-holiday sa ibang bansa, pwede mo talagang gawin yan dito mga kudok. Kasi nga, maraming mga day off, maraming mga leave, so marami kang pwedeng gawin outside the hospital. At after mo magtrabaho, wala ka nang iisipin ng mga pasyente kasi nga basta off ka, walang gagambala sa iyo. So, kung isa kang doktor na nagbabalak ng mga ibang bansa, ito na siguro ang senyales mo para i-process ang papers mo, para kunin ang mga exams mo. Kasi worth it talagang maging doktor sa ibang bansa. Kaya kung ikaw ay isang Filipino doctor at may balak kang magpunta dito sa UK or sa ibang bansa, sana ay nakatulong at naka-inspire ang video na ito sa iyo. Maraming salamat sa panonood ulit mga kudoks. Please like and subscribe. Paalam!